We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso, unin ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga baretas sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotihiran. Live holiday day sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Jesse Cruzat. Office of Civil Defense Bicol nagaandam na para sa posibleng epekto kan bagyong Odette sa rehiyon. Uyan report. Dagos-dagos ngunyan ang pigigibong preparasyon kan OCD Bicol huli sa pwedeng maging epekto kan bagyong Odette sa rehiyon. Sigun ki Gremil Alexis Nas, tagapagtaram kanasambitan ng ahensya. Nakatutok na sa ngunyan ang mga otoridad sa mga lugar nakabali sa flood as in landslide prone areas. Kahit hindi po tayo nasa forecast track na talagang dadaanan ng mata ng bagyo, ngunit ating binabantayan po ang mga pag-ulan at ating inabisuhan na rin po ang mga Provincial DRRM Council na sila po ay magbantay. Katakod kay ni, tinipo na subot nindan gabos na assets sa sinpersonahe, nganing magamit anuman na oras nin emerhensya, mantang nagsurat naman subutan OCD sa mga LGUs as in LDRRMC, nganing magsagibo nin mga localized measures. Epektibo kan suudma, para mientras naman na pigsuspindir kan LTO Bicol, ang mga biyahe na haling Maynila pasiring sa Visayas, Mindanao, Masbate as in Catanduanes. We are discouraging non-travel going to Visayas and Mindanao because of the threat of Typhoon Odette. Sa PNP Bicol naman, naka-standby na ang labisang gatos ng mga personahe na gagamiton sa pagresponde sa emerhensya. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Piganda man na ka Naga City Disaster Risk Reduction Council ang posibleng epekto kan pagtama kan bagyong Odette sa syudad. Makalis na ianunsyo kan Pag-asa ang posibleng paglaog kaini sa Philippine Area of Responsibility sa laog nin 24 oras. Sigun ki Erning El Camel, pamayo ka Naga City DRRMC. Ngunyan pa sana naka-standby na subuot an sa inda mga personahe asin mga kakaipuhanong ekipahe in kasong magkusog ang pag-uran sa mga masunod na oras. Apera kaini naglilibot na subuot an sa inda mga personahe sa mga hazard-prone areas kan syudad para i-monitor ang estado kan mga drainage system nganing maibitaran ang mga pagbaha kung maging agresibo ang pag-uran. Mientras tanto, tigaandalan man subot ngunyan kan gobyerno lokal kung ipapauktaba muna nakatala ang second round kan National Vaccination Day sa syudad po sa aga, Disyembre 15 hasta sa Disyembre 17, huli naman sa posibleng huma kan bagyo. Dahil ko po aram kung ma-circulate na po ninda ini, tinokay sa mo ipag-meeting me, advance copy po ali sa inbox na garuhi hinuhurot kang National Vaccine Operation Center na i-oktaba, papasubmit kami po ng contingency plan. Tulong barangay ang apektado ngunyan sa pagkaputol kan sarong tulay sa Bulan Sorsogon, huli sa nagragasang tubig baha ka nakaging aldaw, na epekto kan mayong untok na pag-uran. Anasambitan ng tulay ang nagdudugtong sa barangay JP Laurel asin Inaranan, Bulan Sorsogon. Sa ngunyan, nganing makabalyong salog ang mga residente sa nasambitan ng lugar, naglulunad na sanan mga ini sa Balsa asin Baroto. Alagad nag-agrangay man na nagkapirang residente, hulita nasa 10 pesos ang bayad ninda para sa namakabalyo sa salog. Sa ngunyan, mayo pasubot nin kasiguraduhan kunwarin liwat na may irahay ang nasambitan ng naraot na tulay.
Presyo kan produktong petrolyo naglangkaw liwat ngunya na aldaw. Uyan report ni Don Jimenez. Kanya-kanyang diskarte ang nagkapirang motorista kung paano pagkakaniguunan sa indang budget huli sa liwat na pagdugang kan presyo kan mga produktong petrolyo. Ngunyang aldaw ning Martes, pigpautob ang dugang na piso 35 sentimos kada litro sa diesel, piso 60 sentimos kada litro nin gasolina, asin piso 20 sentimos man sa kada litro nin kerosene. Ang empleyado kan sarong lending company na si Mel Nagiskan, aminado na dai bastante ang panggasolina na pigtataukan sa indang kumpanya huli sa luwat na oil price hike. Sa company, ang binibigay lang is nasa almost 150. Then minsan kasi hindi naman kasi fix kasi lalo na pag nag-iikot ka, may babalikan ka. So medyo nagkaka-short talaga. Mas lalo na ngayon medyo nagtaas siya. Apwera kaini piglimitaran naman subot nindaan nakatudang rides kada semana. Siring man ang motoristang si Dondon Santa Ana. Yung budget sa pamilya, medyo nagkaroon ng kaunting pag-didisiplina na lang para tumama yung panggastos sa pamumuhay. Marurumduman na enot na nagpautob nin rollback sa laog nin anom na semana kumo resulta kan humakan Omicron variant na subuot na kaapektar sa mga transaksyon asin iba pang aktibidad sa ekonomiya. Puon Nobyembre 2, nasa 5.40 sentimos na ang pigbawas sa presyo kan diesel, 5.55 sentimos man sa kerosene, mantang puon Nobyembre 9, nasa 6 pesos 25 sentimos na kada litro ang total na rollback sa presyo kan gasolina. Sigun sa mga eksperto, luway-luway nang nawawara ang mga negatibong sentimiento dapit sa humakan Omicron variant, dalan nga ning liwat na maglangkaw ang demand sa mga produktong petrolyo. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Nasita kan mga personahe kan DTI Fair Trade and Enforcement Bureau ang mga uncertified products sa nagkapirang business establishment sa tulong probinsya sa Bicol. Kabalidigdian 1941 pidaso nin uncertified products arog kan steel wires, biggie steel pipes, PE pipes, sanitary wares asin iba pang household products arog kan electric fan, extension cord asin LED lamps na nagkakantidad sa kabilugang 1.1 milyon pesos. Mientras tanto, nasa 27 establishmento man ang pig-isyuhan ni notice of violations kan ahensya, katakod kan pigkondusir na joint monitoring and activity sa mga probinsya kan Camarines Sur, Sorsogon asin Albay. Anasambit na aktibidad, katakod kan standard law na obhetong i-monitor ang mga produkto na nakakaapektar subuot kan buhay asin propiedad. Na kung saan kung mahina yung water absorption capacity ng ceramic tile, maaaring aksidente po yan ang ating mga consumer. In the same manner, marami pong nakuha pong mga low-carbon steel wires. Ito is alambre. Mandatory product din po yun. Dahil mababa sa 600,000 pesos na kantidad ng mga kabuhayan kits ang pigpanao kan Doli Bicol sa mga marginalized sectors sa islang probinsya kan Catanduanes, partikularmente sa mga banwaan in San Miguel, Virac, Baras, asin Panganiban. Sigun sa ahensya, ang sa indang mga benepisyaryo, iyo ang 38 mga informal workers, self-employed asin unemployed na mga individual sa probinsya, kung saan ang mga ini nakaresibinin mga gamit na food processing, arog kan vending kits, pastry oven asin mga baking materials. Obheto subot ka nasambitan ng programa na makapagtaong tabang sa mga kasaraditan, urog na ngunya na dakul pa ang nagbabawi huli sa epekto kan pandemya. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tulong persona irido sa nangyaring aksidente kan tulong bihikulo sa Baaw, Camarines Sur. Mantang sarupa na irido sa suway pang aksidente sa nasambit na banwaan. Uyan report ni Charm Rahiles.
Lugadan ang daima baba sa tulo ka tao makalihis ang nangyaring karambola kan tulong lunadan sa barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Sigun ki Police Senior Master Sergeant Marvin Sanchez, tagapagtaram kan Baaw MPS, pasiring kuta na sa poblasyon kan Baaw ang tricycle. Asin pag-abot sa nasambitan ng lugar, nag-overtake subuot digdi ang truck. Alagad nasa bitan na ini na naging rason para makaabot sa ibong na linya ang tricycle, asin duman na nabanggakan sarong Navarra na pasiring man sa syudad ni Naga. Huli digdi nagsapo nin lugad sa manlain-laing parte kan lawas ang mga lunad kan tricycle na tulos mang pigdalagan sa ospital para sa maninigong asistensya medikal. Kami po, hindi naman kami magrereklamo, basta po sagutin niya na lang po nila yung hospital bill kasi ang hirap po talaga kagabi, nakagastos na rin kami. Mientras tanto sa barangay San Isidro man sa parehong banwaan, critical man ang kondisyon kan driver kan sarong SUV, makalihis makabangga sa kasabatan na truck. Parang nagkawarasak na, kuya. Hindi mga bote, mga lata. Wasak siya eh. Maray may si airbag nagganaman. Sa inisyal na investigasyon kan Baaw MPS, nagluluwas subuot na nawaran in control ang SUV huli sa madiklom asin mahalnas na tinampo rason para makabangga sa kasabatan na truck. Nakikiusap po kami sa mga driver kung pwede po maghinay-hinay lang po ng pag-drive at kung inaantok po, pwede naman po magilid sa daan para maalis yung antok. Kaibanan si Carlo Abunita, Charm Rehilas, Balitang Bicolandia. Mga pasyenteng nagpapakonsulta sa BMC Department of Psychiatry, padagos na subuot na naglalangkaw o nagdadakol ngunyang may pandemya. Uyan report ni Charm Rehiles. Aminado ngunyan ang Bicol Medical Center Department of Psychiatry na padagos ang pagdakol kan numero kan mga individual na nagpapakonsulta sa saindang opisina, mapapadapit sa estado kan saindang mental health. Sigun ki Teresa Galvan kan nasambitan ng opisina, poon kan bukaanan sa indang outpatient department. Sa urual daw, igwasindang naiirehistrong daima baba sa 80 hasta 100 na mga nagpapakonsultang pasyente. Kung sain kadaklan sa mga ini, iyuan igwang panic asin anxiety attacks, urog na subuot kan magkaigwang magkakasunod na linog sa probinsya. Minsan nga nahihiling nagdadakol itong mga pasyente na hali dito sa mga kataraintang lugar, arog kang Quezon Province. Pati Samar, nagdadakol din. Sigun ki Galvan, positibo man subot ang impact kainisa sa inda, hulita sa siring na bagay, nasasabutan na kan publiko ang importansya kan mental health, urog na ngunyang may pandemya. Mientras tanto maugmamang pigheras ka nasambit na opisina na sa kabilugang 174 nindang admitted patient, maabot na sa 138 sa mga ini ang nakaresibinakan sa indang booster doses. Si iba kaya day pa nakaschedule ta dapat po baga within 6 months bago matawan na ning booster doses. Dawa nga ni day may manggiraresi na masyadong pinapaluwas, pero nya ang paggiraresi ambang kang COVID na ini. So, gusto ko lang preparado ang sa kuya mga pasyente na dai kami magkaigwan ng mortality. Kaibanan si Carlo Abunita, Charm Rehilas, Balitang Bicolandia. Mga aking nag-eedad 12 anyos pataas na bakunado na kontra COVID-19, pigtutugutan ng maglaog sa mga establishmento sa siyudad ni Naga. Mantangan mga nag-eedad 11 anyos pababa, pwede naman magluwas sa indang mga harong kung may kaibana na fully vaccinated na guardian. Yan ang tinutukan live ni Jessica Kalinog. Jessica? Jessie makalihis ang haros 2 taon, liwat nang nakapasyal sa luwas kan sa indang harong ang mga hobenes sa syudad ni Naga. Alagad pirang mga rekisitos man giraray ang striktong pigpapautob kan mga establishmento. Garo early Christmas gift subuot sa mga kaakian, ang liwat na pagbubukas kan mga establishmento asin mall sa laog kan syudad ni Naga para sa inda. Pigtugutan na kaya kan lokal na gobyerno sa rekomendasyon kan Naga City Health and Emergency Response Task Force na liwat nang makapasyal sa luwas kan sa indang harong ang mga kaakian edad 17 anyos pababa. Alagad kaipuhan na bakunado na, ang kaibahan kan mga ini. Although pigtugutan magluwas, dapat may kaibahanan na parent or guardian na vaccinated. So in principle, sa Naga, ang pinapasunod tangon yan, pag nasa luwas ka, pasiguro ka pirmi kang sa imong vaccination card. Sa mall na ini, pigsabat kan personahe na naka-costume with matching balloons pa, ang mga kaakian. Of course, it's Christmas. We wanted na ma-welcome itong mga kids
na we wanted them to feel happy na pag naglaog sinda sa mall, ayaon man giraray itong happiness. Kayaan pirang mga magura, day napugulan ang kaugmahan, hulit na makalihis ang haros 2 taon, nakalaog na liwat sa mall ang sa indang mga aki. Maugma man po, maugma sa yung mga magurang na nakalaog ang mga aki divisa sa tuyang mga establishment na mga pwede silang maugma. Ako sabi nila, wow, talagang masayang-masaya sila. Kasi siyempre ang tagal na nung nasa loob ng bahay, nakita nila yung mga Christmas decors. Masaya po, at least nakakalabas ulit. Hindi lagi nakakulong sa bahay. Alagad pagiramdom kan manhamiento kan mall, apuera sa mga adult, ang mga jóvenes na edad 12 hasta 17 anyos ang kaipuhan man na magpresentar kan sa indang vaccination card antes makalaog sa lugar. Kulit na nagpupuo naman subuot ang pediatric vaccination para sa inda. Mientras tanto, siring man kaini ang laging konsepto kan sarupang mall sa syudad ni Naga kung sa insarong bistadong karakter pang aki ang nagsabat sa mga kaakian sa enot na aldaw kan pagtugot na makalaog na ang mga ini sa mall. Pagirumduman kan mga otoridad na sa tahaw kan pag-ugma, isabay man giraray ang pagmangno sa lambang saro, urog na sa huma kan COVID-19. Balik sa imo, Jessie. Diyos mabalos, Jessica. Sarong parasira na rescue kan Maritime Police Camarines Sur asin Coast Guard Pasakaw sa Karanan Pasakaw. Makalis magkaberyaan makina kan piglulunadang baroto kayni. Huli kayni nagpataw-pataw sa dagat ni nagkapirang oras anasambitan ng lunadan. Tulos manining pigrespondihan kan mga otoridad asin matrayumpong na isalbar an parasirang si Emmanuel Diaz. Sa ngunya nagabiso man ang mga otoridad sa mga parasira, nalikaya na muna ang paglawod asin monitor ang mga lunadang pandagat nganing maibitaran ang mga siring na insidente. Accordingly po, around 5 o'clock siya umalis ng Pasakaw at narescue natin siya ng mga alas 9 na po ng gabi. Physically healthy naman siya. Pero yun nga, medyo low moral na siya o di kaya nagpapalit na siya nung nakuha natin. So matagal na oras pa rin siya napalutang-lutang sa dagat. Yung bangka niya ay pinasok na ng tubig at nahihirapan na siya na maayos pa yung bangka. Mountaineering enthusiast gikan sa manibaybang banwaan sa Camarines Sur nagpartisipar sa Basic Mountain Climbing Seminar sa syudad ni Naga. Uyan report ni Jessica Calino. Kasabay kan selebrasyon kan International Mountain Day, nagkondusir ng seminar workshop ang sarong pribadong mountaineering group dapit sa basic mountaineering o ang mga importanteng bagay na dapat maaraman kan mga nagsasakat sa kadlagan, puon sa tamang bado, mga ekipahe, asin skills na dapat bitbit para sa mga outdoor activities. Sigun kay Jojo Villarreal, sarong professional mountain climber asin organizer kan nasambitan ng aktibidad, nanotaran subuot nindaan pagkahilig kan mga tao o rugnakan mga young professionals sa hiking asin iba pang outdoor activities. Ang ibang hikers nakakasulot lang ng tsinelas, tapos ito pala bako man talagang siyang appropriate for hiking, tapos halimbawa po kadaklan po kang mga nagkakaramping man, medyo araw kaning panahon, nadadalang di summer tent. So kung summer tent po siya, bako siyang appropriate for rainy season time. Apwera sa mga importanteng ekipahe, parte man kan mga ipigtukdo ni Jojo ang tamang ropemanship o pagbugkos nin lubid in kasong kaipuhanon sa pag-install nin duyan o pag-rescue kan kairibanan. Asin ang tamang pag-crear nin sulo gamit ang magnesium flint fire starter. Para mag-grab sa opportunity po na magka-knowledge sa basic mountaineering for safety and for survival. Apwera kimayi, 20 individual pahali sa man iba-ibang lugar sa Camarines Sur ang presente man sa aktibidad, asin maugmang nakibali sa diskurso dapit sa importansya kan pagiging preparado, antes puunan ang sa indang hiking adventure. Pigtawan doon man ni Jojo nakasabay kan pagiging skilled mountaineer, obheto man kan sa indang seminar workshop na matawan atensyon ang importansya kan pagbakulog sa kapalibutan, tanganing urog na mapreserbar ang mga kadlagan, para maapresyar man ini kan mga masunod pang henerasyon. Ina-expect me po na maging responsible mountaineering po itong mga outdoor enthusiasts na sa ma-share maninda ang nanoodang ninda digdiyo, tapos araw po kaya, lalo na sa safety. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bicol Region pigkukonsiderar na saro sa mga election hotspots kan PNP. Uyan report ni Jessica Calino.
Reactivate na kasuudma kan PNP Bicol and Regional Task Group on 2022 national and local elections sa rehiyon. On deck lahat po ng mga chief of police natin. Part din po yung mga force commander para po sa maximum deployment next year ng mga personnel natin. Alagad sigon ki Police Major Maluca Lubakib, tagapagtaram kan PRO 5. Sangon niya nahalaton panindaan final reassessment kan national headquarters kung anong mga lugar sa Bicol ang isa sa irarom sa election hotspot. Hinimi na depende sa buot sa pirang mga criteria na dapat ikonsiderar, araw kan pagkakarehistro ng shooting incident, asin iba pang mga kariribokan na imbwelto ang sarong politiko o kandidato. Alagad kung pagbabasehan sa buot ang datos kan nakaaging eleksyon, han mas bate pa man giraray ang nanginginot sa listahan kan mga dapat tutukan kan kapulisan. Sa ibong kaini, kumpiyansa ang opisyal na magiging matuninong ang 2022 elections, huli tatuod na subuot sinda sa mga gigibuhon sa siring na sitwasyon. Based from the previous election, doon tayo sa Masbate dahil marami tayong mga incident doon na nakakapasok din doon sa category. Sa pinakahuring assessment ka National Headquarters kan PNP, kabali ang Bicol sa mga nasa red category pag-abot sa election hotspot. Kabali na ang Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, asin BARM. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Gadan ang sarong pigtutubudang miyembro kan NPA makali sa nangyaring engkwentro sa Barangay Salvacion, Ragay, Camarines Sur. Sigun sa report, nagkukondusir ng security operations ang mga otoridad kan biglang makasabatan ang kinakarkulong nasa 10 miyembro kan mga rebelde na nagresulta sa 30 minutong riribayanin putok na ikinagadan kan sarong subot miyembro kaini. Na-recover man sa lugar ang duwang M16 rifles asin bandoliers. Mientras tanto, kanakaging Disyembre 10, na-recover man sa Banuanin del Gallego ang tulong Molotov bombs, 4 na detonators asin iba pang mga gamit. Sigun ki Brigadier General Adonis Bahaw, Acting Division Commander ka 9th Infantry Division Philippine Army, andam ang sa indang ahensya na magtabang sa mga CTG members na mauot na makabalik sa indang pamilya para maibitara na ang mga siring na insidente. Sarong pamilya sa Banuanin, Pasakaw, Camarines Sur, arestado makalis makuananin pigtutubudang illegal na droga sa saindang residensya. Uyan report ni Char Brahiles. Arestado ang anum na magpaparyente sa Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur, makalihis makuananin illegal na droga asin iba pang drug paraphernalia sa saindang residensya. Nadakupan mga inisa lindong kan mandamiento de requisa na pigserbikan mga otoridad kung sa inako adigdian na sa 17 sachet kan pigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa 8,500 pesos ang kantidad. Si Magagom is nag-aak as tagabantay kang saindang customer ay hindi naman tulo yung nag-dispose kang droga. And the other one is the financer and nagtatao manggararay ng droga. Mientras tanto, sarong 46 anyos na lalaki na pigkokonsiderar como top 2 sa listahan kan regional level kan illegal drug watch list ang naaresto man sa anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa Barangay Santa Cruz sa siyudad ni Naga. Nakumpisker sa suspek ang duwang plastic sachet kan pigtutubudang shabu na nagkakantidad nin 14,500 pesos, kalibre 38 badil asin tulong pidaso nin live ammunition. Sa Barangay Peña Francia man sa parehong syudad, sarong 21 anyos na lalaki na subuot kabali man sa listahan kan database on illegal drugs kan NCPO ang arestado huli sa pagpapabakal nin illegal na droga. Sigun sa report nako sa suspek ang sarong pakete kan pigtutubudang shabu asin buy bust money. Sangon niya nagtitinir naman sa kustudiya kan mga otoridad ng sospek mantang pigpipreparar na ang kasong isusunad kontra digdi. Mientras tanto sa Barangay Santa Maria man sa siyudad nin Iriga, arestado ang sarong 51 anyos na drug personality sa kinundisir na anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa lugar. Nakuha sa sospek kan maabot sa 15 pakete kan pigtutubudang shabu, drug paraphernalia, kalibre 38 badil asin anom na pidasong live ammunition. Sa presente nagtitinir naman sa kustudiya kan Iriga CPS ang nasambitan ng suspetsyado. Hikayat po namin ang publiko na makiisa at makipagtulungan po dito sa atin sa PNP Iriga para po masugpo ang mga karahasan at mga illegal na droga at illegal na barel. Kaibanan si Carlo Obonita, Charmer Hiles, Balitang Bicolandia. Pigpo na kan DSWD Bicol ang transition kan sa indang nagkapirang serbisyo sa mga LGU. Sigun sa nasambitan ng ahensya, 8 mga programa ang itatauninda sa pagmamanihar kan LGU.
kabalidigdian supplementary feeding, assistance to persons with disabilities, comprehensive programs for street children, program for older persons, program for trafficked persons, assistance to individuals in crisis situations, kalahi SEEDS, asin ang sustainable livelihood programs. Katakod kay ni 20% subuot kan pondo kan ahensya an mawawara asin nagkaperang empleyado an para mientras na mawawara nin trabaho. Anasamitan ng lakdang ang epekto subuot kan Mandanas ruling kung saan piglilipat kan national government ang ibang mga serbisyo para talaga sa LGU basado sa probisyon kan Local Government Code of 1991. May transition plan naman tayo. So the transition plan will follow that. So for 2022, maliit pa na portion ng DSWD staff yung madi-displace. However, sabi ko kanina, we are negotiating also with the local government unit. Madali nang madalang liwat ang maaksyon na laban kan mga student athlete kan National Collegiate Athletic Association o NCAA. Asin ngunyan, pigtugutan na sindang magsabak sa face-to-face na training sa laog kan sa indang mga training bubble. Uyan report. Pinagplanuhan, inilatag, ininspeksyon, asin ngunyan, formal nang tinawanin go signal na magpakondisyon na sin magbuelta sa training ang mga kabali sa Season 97 ka National Collegiate Athletics Association o NCAA asin iba pang sporting league. Kansuod ma, nagpirma ang Department of Health asin Commission on Higher Education sa joint memorandum para sa balik ensayo ora mismo kan mga student athlete sa laog kan training bubble kan sa indang kanya-kanyang mga eskwelahan. We have the necessary elements in place. Guidelines that work, vaccination for students and faculty, and universities that are very responsible in ensuring the safety of our students. By ensuring that the lives of our students are safe, we protect their freedom to make their dreams come true. And this joint memorandum is the manifestation of our unity for a beautiful and secure future. Makalis na 100% magsunod sa guidelines kan DOH asin CHED, tinawa ni certification ng 10 eskwelahan na magraralaban sa NCAA. Ginagarantiya subot ka ini na bantay sarado ang mga training bubble kontra COVID-19. Lalo ngunyan, naigwang humakan paglaog sa nasyon kan Omicron variant. Part of the new normal is really recalibrating and being agile. Kailangan yung mabilis tayo mag-adjust. Nagpo naman na ipapod kan kada grupo ang sa indang mga atleta na mag-report na sa eskwelahan asin maglaog na sa training bubble. We've been waiting for this. This is our passion. This is what we love to do. And at least we're a step closer to the resumption of competition. Target subot kan NCAA Season 97 Management Committee na punan ang torneo sa March 2022. Kaibanan ang GMA Network como official partner. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, onseng aldaw na sana, Pasko na. Madadala na episode na ini sinibapang lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede ka mong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta, hali sa manibaybang rehiyon. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadarakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Diyos mabalos sa indong pagantabay pati na sa mga kapuso niya tong nasa ibang nasyon na nagtutok sa mga bareta sa rehiyon. Ako po si Jesse Cruzat. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Maserbi, nin buong puso para sa Pilipino.